culture shock ko dito, ano eh, yung sa shower room, pag naliligo, lahat hubo, walang brief. Kita lahat. Yung tulad nung ano, yung nag-beach kami dati nila Luis, nung sa ano, shoutout kay Luis. yung yung naligo kami sa ano, shower room, kakataas lang namin mag-swimming sa dagat. Wala ng lalaki nakahubo, kita mga puwet. Wala talaga as in. Kami lang ni Luis yung naka-brief. Tapos yun doon sa company namin, yung shower room doon. Pag naliligo yung katrabahong Koreano doon, talagang hindi niya nilalak yung pinto, ano lang, bukas lang ng konti. Tapos naliligo rin siya doon, nakahubo lang. Kahit may pumasok ng mga Korean doon, ano lang sa kanila, wala lang. Kumbaga sa mga lalaki, kumbaga ano, walang mali siya, yung kahit kita na yung buhok sa baba. Kasi sa atin sa Pilipinas, mahihiya pa tayo eh, magbibrief pa tayo niyan, naka-short pag maliligo, di ba? Kasi hindi naman tayo nasanay sa Pinas na ano, yung maligo na may ibang kasamang lalaki na ano, hubo-hubo talaga. Kaya dito sa Korea, normal lang eh, yung ganun. Kaya yun yung naging culture shock. Akin naman, ano, when it comes to, ano, sa language nila, kasi parang mayroon silang, ano eh, tinatawag na parang language, preservation ba, kumbaga, no? Na kayo yung mag-adjust. Na parang hindi sila mag-adjust para sa inyo, like speaking English or, ano, kasi since international language, kumbaga, no, magkakaintindihan tayo sa English. Pero sila hindi talaga eh. Mostly, kung ano yung salita nila, kailangan sundin mo, ikaw mag-adjust. Hindi talaga sila mag-ano. Pero mayroon namang mga nag-i-English talaga na at least magkakaintindihan. Kaya sa ating mga OFW, no, yun talaga ang mahirap din kasi talagang tayo yung nag-a-adjust. Mahirap yung communication, yung misunderstanding, and minsan parang nakakababa din ng moral na alam mo yung mga sinasabi na ng basic lang. But minsan once na hindi natin alam kung ano yung sinasabi nila, parang yung ang baba na kagad yung tingin nila, sasabihin ka na yung term nila na pabuya, gano'n. So nakakaano lang din, nakaka-disappoint lang, no, in a way. Pero at least tayo, aware tayo na hindi sila mag-a-adjust, tayo mag-a-adjust, kailangan natin mag-aral, no? Para at least magkaroon ng communication, kumbaga maging maayos, lalo pagdating sa trabaho. Ako may naisip din pala ako na culture shock dito nung napansin ko lang nung dumating ako dito sa Korea. Yung pagdating sa mga basura. Nun, yung 'di ba kung mapapansin natin, no, wala tayong makikita mga basurahan, no, sa paligid natin. Na halimbawa may basura kang dala, no? Ako dati hinahanap ko kung saan pwede makapagtapon ng basura, pero wala akong makita kahit saan. Talagang bring your own basura talaga, dadalhin mo sa bahay. Tapos yung isa din sa basura na talagang sinesegregate nila yung lahat ng mga basura nila, hindi pwede na halo-halo. Sa Pinas kasi, no, kahit ano magkakasama, kahit mga pagkain nabubulok, mga plastic, mga bote, mga can, magkakasama. Pero dito talagang sinesegregate nila. And ayun nga, meron silang yung ano nga, Suregi Bongtu, no, na yun yung ilban na tawag, no, na doon nila nilalagay yung mga basura nila. Bawal yung mga plastic, bawal yung mga can, karton, no. Ayun din yung isa ko nakita na culture shock. Kasi sa Pinas wala namang ganun eh. And ayun siguro.